Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, NEDA Undersecretary Rosemary Edilion, binisita ang ilang mga negosyo center sa Batac City at Paway, Ilocos Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Bimbisita ti National Economic Development Authority nga indauluan ni Undersecretary Rosemary Edilion kadwa na ti United Nations Development Program Team anang isayanggat ti site visits ken pilot testing activity iti project mapping and assessment of government-funded innovation infrastructures. Inasistiran da DTI Ilocos Norte Provincial Director Ami Galvez ken ni Miss Maria Corazon Racela ti visiting team manipod iti paragkorte si Kulda ken ni Governor Macho Marcos Manotok ken na danday ti tripnong akaraman ni Small and Medium Enterprise Office Head Elma Gabriel. May pasingkit iti nagiget a commitment kan suporta ti NEDA iti inisyatibo ti gobyerno provincial para iti economic development kang runan iti panagnegosyo, turismo ken e-commerce. Kalpasan ti taripnong ket nagturong da iti Mariano Marcos State University ket nabara a sinarabo ni University President ken newly appointed CHED Commissioner Dr. Shirley Agrupis ti grupo ni Yusek Edilion. Binigbig ni Dr. Agrupis nagitulong ti DTI para iti sumagmamano a shared service facility projects anay establisar iti universidad apakirmanan ti SSF for Bioenergy Innovation, Incubation Hub, Co-working Space, ken Product Testing Center, ang mga lalay iti Research and Development ken Academic Advancement dagiti estudyante. Inayon ni Dr. Agrupis at ti SSF for Garlic Processing ken SSF for Farm A Laboratory ken dakilatulong kadagiti mannalon ken MSMEs ang makanayon iti food security. Manipod iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, City of San Fernando, La Union. Nagsagawa ng Filipino Brand of Service Excellence Training para sa tourism-related establishments ng lungsod. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Babayan iti panangidaulo ti Local Economic and Business Development Office na isayangkat ti Filipino Brand of Service Excellence Training para kadagiti na dumadumang establishmento ti siyudad ti San Fernando, La Union, amainay iti turismo itay kalabas. Naawis kas guest speaker ni Lori Jane Rosales, Department of Tourism Trained Master Trainer, tapno ibinglay ti FBSE kadagiti training participants, apakairamanan dagiti accommodation establishments, makinkukwa kan staff ti food parks, kenda dumapay at tourism frontliners iti siyudad. Manipod iti ganwa ti Department of Tourism, adadama ipakita tinay dumduma ken nasayat a kalidad ti serbisyo nga ipapay dagiti mangmangged a Pilipino saan lang nga iti turismo no dipay iti dadumang industriya, babayan iti panangpaingat kadagiti Filipino core values, babayan iti panangusar iti mabuhay gesture. Manamnamang nga dadupay nga FBSE trainings para kadagiti daduma a lokal a sektor iti maiganwa tapno adada a maitandudo ti panggap daytoy a proyekto ti Department of Tourism. Manipod RP Ago Albert Kawile para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. First Lady Liza Araneta Marcos ipinagkaloob ang DOH Bagong Pilipinas Mobile Clinic sa pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. Formal naging turnover ni First Lady Luis Araneta Marcos ang symbolic key hankan ng DOH Bagong Pilipinas Mobile Clinic nga dakan Governor Ben Ivardoni. Haging dumarang nga seremonya han 455th Founding Anniversary ng Provincian Cebu, Agosto 5 ha Cebu Provincial Capital. Usan Eastern Samar han 16 nga probinsya Visayas nga nakatagamtam han mobile facility clinic units, kapartihan 83 Bagong Pilipinas Mobile Clinic nga pinalitan Marcos administration
Hanay panuyo nga mahipadangat ang primary healthcare delivery ug ma-improve it healthcare accessibility han nasod. Ang mobile clinics nga magsiserbi nga mini hospitals ha mga tayaw nga kabaranggayan inkompleto ang ekipahes. Sugadit ultrasound examination light, reagent refrigerator, binocular microscope ug stethoscope, ophthalmoscope, clinical centrifuge, hematocrit centrifuge, hematology analyzer, handheld electrolyte analyzer ug telemedicine. Tikang Radyo Pilipinas Borongan inihipen pumida para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod, libreng quality management system for digital service delivery training isinagawa ng DICT Eastern Visayas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ria Mikate. Nagpasiugda og libreng training ang Department of Information and Communication Technology kung DICT Eastern Visayas. 5 ka adlaw ang pagbansay nga gipaygan online niadtong Agosto 5 hangtod 9 di nagtutok sa Quality Management System Standards and Digital Service Delivery. Lakip sa gisgutan ang kabahin sa ICT, Digital Transformation, Quality Management Principles o Governance Standards. Gituki usab ang mga key issues sama sa information security, data privacy o cyber security ug ang kamahinungdanon sa pagbuhat o pagpatuman sa business continuity plan. Ang masaran nga ginisenyo ang mga workshop o training agig pagpalambo sa mga ehekutibo sa gobyerno, mga manager o mga kawani nga nanabigit sa pagsiguro sa kalidad sa pagdumala sa paghatag og serbisyo. Gikan sa Radyo Pilipinas Sugod, kini si Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ria. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Mga dating rebelde at ilang individual sumailalim sa Training Induction Program ng TESDA. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Mukabat ngadto sa 25 ka mga kanhing rebelde o mga membro sa masa ang mipailawom sa Training Induction Program or TIP sa TESDA pinaagi sa Tulong Trabaho Scholarship Program sa TESDA sa pakipag-alayon sa adlaw Diversified Agri-Farm Corporation nga gipahigayon sa 403rd Infantry Brigade Camp Bahian sa Malibalay City, Bukidnon. Ang maong training kabahin kini sa pagpreparar sa mga kanhing rebelde sa ilahang pagbalik ngadto sa komunidad apil na usab ang pagtudlo kanila og mga skills alang sa ilahang panginabuhian. Sumala pa ni TESDA Regional Director Rafaelo Y. Abragar Resican tumong sa mga programa nga matabangan ang mga benepisyaryo sa ilahang kahanas o kebalo aron kung sila mobalik na sa komunidad adunay trabaho o mga oportunidad nga naghulat kanila. Kini nga programa usa ka testamento sa gahom sa pagtinabangay alang sa pag-usab sa kinabuhi sa kanhi mga rebelde ug aron usab sa pagmugna og lig-on og balungtaron nga komunidad. Gikan sa RP1 Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Coco. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga National Housing Authority. Pinangunahan ang groundbreaking ceremony para sa bagong housing project sa Zamboanga City sa ilalim ng 4PH program ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Gipanguluhan sa buluhatan sa National Housing Authority kon NHA ang groundbreaking ceremony para sa usa ka housing project sa Sitio Luyahan, Barangay Pasunangka sa lungsod sa Zamboanga. Ilalong kini sa programa sa gobyerno nga pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program.
Kini mao ang sikat High Park residensya nga pagatukuron sa city government-owned nga lote nga adunay 13 ka building ug adunay 179 nga condominium type unit. Ang konstruksyon ni ining housing project pagahimuon sa NHA sulod sa 1,592 ka calendar days. Ang sikat High Park residensya ang ikaduhang 4PH program sa lungsod sa Zamboanga sunod sa Binta residensya sa Barangay Salaan ug pormal nga sugdan human ang pagpirmahanay sa Memorandum of Agreement dungan sa mismong groundbreaking. Ang mismong proyekto na himong posible tungod sa collaborative effort taliwala sa NHA ug kagamahan ng lokal sa Zamboanga alang sa pagpaningkamot nga makahatag og balay para sa mga kabus sa komunidad. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Samantala, dumako naman tayo sa Marawi, Provincial Veterinary Quarantine Checkpoint sa Lanao del Sur ipinapatupad upang masiguro ang kaligtasan ng livestock at poultry products na ipinapasok sa lalawigan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Mitataro sa Provincial Veterinary Office o PVO Lanao del Sur, so quarantine checkpoint o mga ayam ag poultry products ay sulod sa Marawi ag Lanao del Sur para makatatak na alimpyo ag sakit o mga livestock products. Kabasay Veterinary Dr. Al-Hushid Lumaot as mga livestock ag poultry transport carrier na pagilay niran o miya katarotopsiran sa mga karatas lagi do Veterinary Health Certificate ag shipping permit an makatana ada sakit akawidan o mga ayam ag limpyo sa mga karne ag itlog di papasaan sa padian. Yang kaya vet quarantine checkpoint sa Pawak sa Giaran na aya pagampaganaya quarantine checkpoint sa Lanao del Sur sa kataguang pangkon sa pada entry point sa province lagi Dawao, Pikong ago Kapatagan. Piyakatana Doc Dumaot apan namaraniran umang gawi so checkpoint sa Sagyaran sa Gidmang Wikya Pamakain-Kairan kumadaklataw sa makipagugupasirang gulalan ko kapangungunutan ko checkpoint requirements. Gaya si Johania Yusuf pun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Johania. Yan ang ulat mula sa Marawi. Samantala, dumako naman tayo sa Iligan. Lokal na pamahalaan ng Iligan naghahanda na para sa DIANDI 2024. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alwidad Bashir. Nag-andam na ang tibok pwersa sa lokal nga gobyerno sa Iligan uban sa laing-laing ahensya sa gobyerno para sa umaabot nga DIANDI Festival karong tuiga 2024. Usa sa mga dakong mahimayon nga tradisyon sa mga Iliganon mao ang pagselebrar sa usa ka bulan nga DIANDI Festival sa syudad. Kini nga selebrasyon usa ka pagpasinungog sa kayamanan sa kultura sa tulo ka tribo na nagpuyo sa syudad. Ang Maranao, Higaonon ug Kristiyano. Ang DIANDI Festival ginaselebrar matag bulang sa Setyembre matag tuig. Gigilauman nga makadani kini og daghang mga turista gikan sa laing-laing lugar sa sulod ug gawa sa probinsya sa Lanao del Norte. Karong buntag usa ka press conference ang gihimo para sa importanteng diskusyon bahin sa fiesta. Kini usab usa ka pamaagi sa lokal nga gobyerno aron ipahibalo sa publiko ang mga posibleng inihandang aktibidad ug programa para sa selebrasyon sa DIANDI Festival 2024. Mula sa RP Iligan, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Alwidad. At yan po ang kabuuan naman na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas.